Good morning guys, it's me again, Coach Bonchan at tayo nagbabalik para sa isa na namang video. And for today's video ay naisipan kong gumawa ng drafting analysis sa laban ng Onic PH versus NXPE dahil ito yung nakita ko medyo interesting na gawa ng drafting analysis. Bukod sa naging dikit yung laban, umabot ng 3 games, and mapapatanong kayo bakit pare-parehong hero ang ginamit nila dun sa 3 games na yan. So let's go at simulan natin ngayon sa first game ng Onic PH versus NXPE. So mapapansin natin, syempre para hindi na mabuo ng NXP yung sobrang sakit na combo nila na Dyrot Natalia. So tinanggal na nila yung isa sa mga ingredients na hero, which is yung Natalia. Inalis na ng Onic PH, and then of course yung mga assassin hero ni H2 para ma-force siyang gumamit ng, sabihin na natin, mga hero na nasa least priority niya or hero na medyo pawala na sa comfort niya. Sabihin natin ganon. And then nagpick naman tong NXPE ng Beatrix at Julian, which is yung Julian kayang mag-solo kahit di mo bantayan sa mid, kayang mag-clear mag-isa, kayang pumatay mag-isa, and kayang mang-poke. So isa yan sa mga OP hero na recently na inalabas lang ni ML, and in demand siya sa ibang teams. Ang problema lang dyan kay Julian ay habang patagal ng patagal yung laban ay bumababa yung effectivity niya. Bukod sa hindi ganun kalayo yung range niya, pag nakabuo na ng defensive item yung kabila ay kaya nang i-sustain, kaya nang ma-survive yung mga skill na ibabato niya. So itatanong nyo naman, dito naman sa Onic PH nagpick sila ng Esmeralda tsaka Chu, samantalang may Dyrot pa. Bakit sila nagpick ng Esme? Esme is a must na i-pick nila dahil nagre-ready na sila para sa prevention, para sa Phobius. So alam naman natin na yung Phobius ay kadalasan na ginagamit na pang counter sa mga 1-1 user. Or pag may nagpick ng 1-1, kadalasan asahan nyo may magpipick din ng Phobius sa kabilang team dahil si 1-1 nga naman ay talon ng talon. And sa early hindi talaga kaya ni 1-1 si Phobius. Hindi talaga kaya. Kaya hanggat maaari, maiwasan niya muna yung Phobius or hindi muna siya maka-join sa clash na kasali yung Phobius. Pero pag nagkaroon na ng 3 items si 1-1 at sobrang taas na ng attack speed, yun, dun na yung time na kaya niya nang masurvive si Phobius dahil hindi na yung tatama sa kanya. Pero this time, since gustong ma-avoid talaga ng Onic PH na magkaroon ng Phobius para mabawasan yung early potential ng NXPE, kaya nagpick na sila ng Esmeralda. Dahil alam na natin, yung Esme pang counter sa Phobius. Madaming shield si Phobius, and papabor yun mismo kay Esme. So prevention is better than cure. Kaya nagpick na sila ng Esme. At sinagot naman ng NXPE ng Dyrot yung Esme. Alam naman natin na mismatch sa tapatan yan. Dyrot versus Esme. Lugi-lugi yung Esme dyan. Pero bakit pa rin nila pinipilit? Okay lang naman yan. Kahit kami okay lang naman na i-pick yung Esme na may Dyrot. Ang iyon nga lang, wala kayong aasahan sa EXP nyo. Wala kayong aasahang backup. Wala kayong aasahang flank. Dahil mahohold lang ni Dyrot si Esme na nasa lane lang at hindi makakagalaw or di makakadalaw dahil, ayun nga, mismatch. Panay papaunahin lang mag-clear, and then si Dyrot yung may karapatang gumala. Kaya naman sa 1v1, yun nga lang wala kayong aasahan sa i-exp nyo na dalaw. Sinagot nila ng Dyrot ang Esme. And nagban naman ng Matilda ang NXPE na nakita natin ginagamit din talaga ng Onic nung mga naaraan. At ang Onic naman ay nagban ng Franco para kay Mycopobia na alam nilang kayang mag-lockdown kay 1-1. So yung second skill ni 1-1 nakakatakas sa kahit anong CC. Pero pag si Franco na ang kumagat sa'yo, kahit na anong galing mo pang pumindot ng second skill ay wala. GG talaga. Yun na yun. So talagang sineset up nilang mabuti si 1-1. And then Diggy, binan ng NXPE. Ano ibig sabihin yan? Nagre-ready sila para sa isang post 5 na something like pang set. Kaya sila nagban ng Diggy. Yeah, abangan natin. And then ang Onic, binan ang Hayabusa ni H2. So hanggat maaari, sineset up nilang mabuti yung 1-1. So
So, isa si Haya sa mga hero kung saan hirap na hirap talaga si 1-1. Dahil paano ka nga naman makaka-stack sa hero na hindi mo naman matira? Invulnerable si Haya, di ba? So, pag pinasok ka niya, nag-ulti, nag-shadow kill, paano ka pa makaka-stack sa kanya, di ba? And kung nasolo ka pa, ay yatap ka. So, sinetap nilang mabuti si 1-1. Then, ang pick naman ng NXPE ay Ruby. O, di ba? Minsan makakakuha agad kayo ng hint kung depende sa mga binaban ng katapat nyo. Like for example, nagban ng Digi. So, expect mo na nagse-set up sila ng post 5 na pang-set. Something like pang-set. And while itong pag nasa first pick ka naman, more on talagang tatanggalin mo na yung mga pang-buisit dun sa hero, sa hero na isinet up nyo. So, karamihan dito na binan ng Onyx ay kung mapapansin nyo, mga pambuisit kay 1-1. Si Fanny, si Ring, Natalia, Franco, Haya. So, gusto lang nila talagang ma-set up ng mabuti si 1-1. And while itong NXPE, most likely ay nagka-counter pick. Ayan. So, si 1-1 tinapatan ng Beatrix. So, magandang matchup yan sa gold lane. And kumuha ng Julian na pang early para mas mabilis silang makaka-rotate. Kumuha ng Ruby para sa Chu, para mahirapan sumipa. And kumuha ng Dairot para sa Esme. So, more on counter pickings ang NXP. While itong Onyx ay more on sineset up nilang mabuti yung position 1 nila. And nag-pick ng Selena at Grak. So, nag-pick sila ng Selena at Grak. Anong gusto nilang gawin? So, ganito yung win condition na gustong gawin ng Onyx PH. Gusto nilang makuha yung mapa. Gusto nilang mahawakan yung mapa hanggang sa mag-online ang 1-1. Isa lang yung damage dealer nila 1-1 lang talaga. So, ang pag-asa lang talaga nilang manalo sa Clash ay makalipad si 1-1. Bukod nun, pag naunang namatay si 1-1, wala na. Totaling talo na sila sa Clash dahil wala na silang secondary damage dealer. So, nakasalalay kay 1-1. Hawak ni 1-1 ang bola para sa success ng Onyx. While itong NXPE ay more on aggressive lineup. So, ang win condition naman dito ng NXPE ay ma-maximize nila yung pagka-aggressive ng mga hero nila. Makakuha sila ng kills during early stage of the game. While itong Onyx PH naman, more on defensive. Mahawakan nilang ang mapa, mapag-farm si 1-1 hanggang sa mag-online. And yun na nga. Sino ang makakapag-execute? Mas makakapag-execute ng kanya-kanya nilang win condition. Diba? NXPE na dapat maka-early kills, more aggressive, or ang Onyx PH na mag-antay lang ng oras ni 1-1. So, i-fast forward na natin. And sa point na to, sa turtle fight, since mas aggressive yung hero ng NXPE, so asahan natin na sila dapat ang makakuha ng turtle. Sila ang may mga early potential na heroes, yun na isa na nga sila si Grak. So ngayon, sa first 2 to 3 minutes mark ay pumapabor sa NXPE. Dahil sila nakakuha ng turtle, nakakuha ng mga kills. Pero ang problema, after nung turtle na yun, natigil na. Wala nang kasunod. Kailangan nilang makakuha ng kills dahil habang tumatagal, pababa ng pababa yung effectivity ng mga hero ng NXP. While itong Onyx PH ay nasusunod nila kung ano yung win condition nila. So, 4 minutes mark, ang score lang ay 1-1. Ibig sabihin, pumapabor to sa Onyx. Sa point na to, kung titingnan natin, magayang nakakapag 1v1 yung gold lane, magayang nakakapag-farm yung 1-1. While itong NXP, di nila nakukuha yung mga kills na dapat ay nangyayari na within this minute mark. So, yan na nga. 7 minutes mark. Ang score ay 2-1. Sobrang hindi pumapabor to sa NXP dahil kung ganyan yung hero mo na sobrang aggressive, dapat ay nakakakuha ka na talaga ng early kills. While itong Onyx PH, dahil hindi makakuha ng early kills tong NXPE dahil maliwanag yung mapa nila, may clearing potential like yung Grak,
Kaya hindi rin ganun kadaling makakuha ng kills. An XP. So, pa-set up pa lang sila ng gank, nakikita na agad ng Serena. Pero ito, may nangyaring isang clash sa mid kung saan naka-stack si 1-1. Tatlo, walang kapalit. Ayun na. Dito na bumigay ang NXP. Kung saan sila dapat ang mas nakakakuha ng kills, pero apat ang nawala sa kanila nang walang kapalit. So doon pa lang wala na. Sobrang pumabor na sa Onyx yung nangyayari. So ang win condition na ngayon ng NXP dito ay magbabago na. Pag may nangyaring crash, kailangan ma-shutdown agad nila si 1-1. Pag may nangyaring crash, unang mawala dapat si 1-1. Pag nangyari yun, wala nang damage dealer ang on. Yun, naka-stuck. Wala silang pang abot sa 1-1 kundi Bea. Unless mag-flank si Hayes and H2. Pero mahirap dahil puro trap. Paano mo malilikuran yung 1-1 kung puro trap? Madaming nakabakod na tank, may Chu, may Grak. So mahirap maabot yung 1-1. Kahit nasabihin nating ang kailangan nilang magawa ng NXP ay mapitas ang 1-1, ay paano mo pipitasin yun? Nasa kalikod-likuran ang dami pang dadaanan at wala ka namang pang abot, di ba? So, yun yung nangyari sa Game 1. Siguro proceed na tayo sa Game 2. Drafting pace ng Game 2. So, first pick uli yung Onyx. Ganito kasi yan. Paano ma-determine kung sino ang pipili ng side sa isang match? Kung mapapansin nyo pag merong mga posting sa MPL na, for example, Onyx versus NXP. Kung sino yung unang binanggit or sino yung nasa kaliwa, siya yung home court advantage na tinatawag natin, and then yung nasa kanan ang away. Pag ikaw yung nasa home court advantage, ikaw yung pwedeng pumili ng side. For example, kung pinost ng MPLPH ay Onyx versus NXP, ibig sabihin ang Onyx ang pipili ng side. Pag pinost naman nila ay Blacklist versus Bren, ibig sabihin Blacklist ang pipili ng side. So, ganun yun. Kasi meron tayong dalawang round robin. Sa pangalawang round robin, magbabaligtad naman yun. So, ganun yun. Wala nang toss coin ngayon. Okay, kung sino yung home, siya yung pipili ng side. And dito siguro, yung Onyx yung tawag dito, yung nasa home, kaya sila yung first pick nung una. And then tong second game, malamang NXP na yung pumili, pero mas pinili uli nila yung second pick. Malamang ganun yung nangyari, kaya parehong first pick yung Onyx. So check natin. So same ban, walang nagbago. Ganun uli. Yiritel, nagbago sila ng timpla. Sa halip na Beatrix, nagpick sila ng Iritel. And ganun pa din yung first 3 picks. So bakit umiba ng landas ang NXPE? Sa halip na Beatrix, naging Iritel. May mga team na gumagawa ng pang-counter din kay 1-1 as Iritel. Ang ginagawa nila, since skill spammer si Iritel at mas malayo yung range kaysa kay 1-1, doon nila ginagawang advantage si Iritel. Nag-i-spam lang ng skill, pero hanggat maaari 1v1 lang dapat. Pag may dalaw na, magbabago ang lahat. Pag nagtapat yung 1-1 tsaka Iritel ng 1v1 lang at walang dalaw, medyo hindi siguro medyo o lugi talaga yung 1-1. Medyo matinding diskarte ang kailangan ni 1-1 pag 1v1 sila ni Iritel, dahil ang layo ng mga binabatong skills ni Iritel. Napopoke lang si 1-1. Then, ayun ulit, Dairot. Gaya ng sabi ko sa inyo, kailangan mag-pick ng Esme ng Onyx PH. Ayaw nila at sa gusto kung ayaw nila magkaroon ng Pobius. So, ayun na. Prevention is better than cure. Nag-pick sila ng Esme. Pero, ang downside, naka-counter ang Esme nila. So, wala uli kayong aasahan na dalaw galing sa EXP lane nyo.
So, binrake na ng NXP yung Grak. Then, Franco ulit. Hayabusa, same ban yung Onyx PH. And Atlas naman, kanina Digi ang binan nila, pero ngayon Atlas na yung binan nila. Dahil sila ba ang magdidigi? Hindi, nope, Karina. Selena ulit. Para mahawakan ang mapa. Benedetta. Ay, na yun, Ibpakito. So, Cupra and Karina. So, ito yung nabago ngayon sa NXPE. Iritel, Karina, and Cupra. So, good choice ang Karina against 1-1 since yung first skill niya ay hindi tumatama yung mga normal attack kay Karina. So, good choice. Cupra, kung 1-1 lang din ulit yung gusto natin makounter, good choice din para sa dash ng dash. Dahil magbabounce ka lang. Puro nga naman sila nagdadash dito. 1-1, Chu, Pakito. And sinagot lang ni Cupra na anti-dash. Diba? Kung si Pobius ay anti-dash, si Cupra ay anti-dash din. Yung bouncing ball, hindi ka makakapag-dash. Pero umiba ngayon tong Onyx. Kanina, meron silang Grak para mahawakan yung mapa, para makuha yung mga bush, and Selena. Pero this time, mukhang gusto nilang gumawa ng mini clash. Na kahit paano, meron silang secondary damage dealer like Ib. So, kahit mamatay man yung 1-1, meron pa tayong Ib. So, tingnan natin yung mangyayari. So, same pa din ang win condition ng NXPE. Aggressive na hero versus hindi, aggressive versus aggressive na this time. So, kung sino talaga yung makakakuha ng early, siya na yung magdidictate nito hanggang late since pareho sila ng pareho sila ng composition. Yun nga lang sa NXPE, kailangan dito sa point na to, mas malakas yung early nila dahil Julian sila, Ib lang yung kabila. So, dapat mas lamang ang NXPE sa early stage ng laro. Julian versus Ib. So, pag tumagal, si Ib, magagamit niya yung range advantage niya against sa mga hero ng NXP. While si Yeri Hayes, habang tumatagal, pababa ng pababa ang effectivity ni Julian. So, kailangan talaga nilang ma-maximize si Julian sa early stage of the game. So, check natin ang mangyayari. Ayan na, dito nagsisimula yung clash sa first turtle. So, at this point, kailangan NXP yung manalo sa clash na to. Or at least, ayun, sila yung makakuha ng turtle. Dahil sila yung mas mataas ang early potential. Wala man nangyayaring kills. Dapat at least gumamang man sila sa objectives. And nagawa naman nila. Sila ang nakakuha ng turtle na steal ni H2. Check pa natin ang mga susunod. Yun. Nice set by Miko. Nice abang. So, ayan. Pumapabag ang nangyayari sa NXP. Nasusunod nila yung win condition nila na sila ang maka-early. Dahil sila ang naka-Julian. While itong kabila ay naka-Ib lang. Oh, nakakakuha sila ng objectives. 2K gold lead. Malaki to para sa 3 minutes mark. Binibigyan lagi si Rapidot Poink. Follow up. Alright. Gaganda ng abang ni Miko. kaya deserving na siya yung MVP of the week nung first week. Ganda ng laruan niya. Ganda ng mga abang at bitawan niya. Okay. Turtle. Okay, pabor na pabor ang nangyayari sa NXP. Nasusunod nila ang mga win condition nila. At nakuha na din nila yung buong mapa. So, ayun, sila na yung mga nakaabante. Sila na yung nakakatawid ng ilog. While itong, eto yung mahirap. Ayan yung sinasabi ko na wala kayong aasahan sa EXP nyo pagka ganyan. Kaya naman sa 1v1, masusurvive mo naman yung die route. Ang problema, maho-hold ka na lang niya. Forever ka na dyan sa lane mo. Yun yung mahirap. Pero once na yung Esme ang lumamang sa die route, asahan nyo, hanggang matapos na yung laro, si die route na yung hindi makakagalaw.
Pero at this point, wala. Mahirap. Ayan, umuwi si Esme. Wala kayong aasahan na dago from EXP Lane pagka ganyan. So, wala, defensive lang talaga. Maganda ang pwesto ni James. Uy, nakastuck. Yun lang. Level 7 si Nets. Level 8 na si Donut. May 102. And kanina pa siya free farm. Walang nasayang na minion dyan. Lahat nakuha niya. Level 9 sa level 7. Gap na yung 1-1. Snowball na yung Irithel, diba? Yan yung sinasabi ko na pag naiwan sila na 1-on-1, most likely, lamang talaga tong Irithel dahil sa range advantage and dun sa skill spamming potential niya. Panay binibigyan si Rapidot ha. So si Yellow Haze 2-0 to na. Ayan. Talagang na-maximize nila yung pagka-early ni Julian. Walang nagawa ang Onyx dahil unang-una, di nila mahawakan yung mapa. Unlike nung game 1 na meron silang Selena, so maliwanag ang mapa para sa kanila. Meron silang Grak, malaya mag-face check sa mga bush ng hindi delikado dahil sa first kill niya. Pero dito naman, na naka-ib sila at Chu. Medyo malabo yung mapa sa kanila. Nagagawa ngayon ng NXPE, yung mga gank na gusto nila, malaya silang nakaka-gank, nakakaabang. And yun. Kaya nakakakuha sila ng mga early kills, early objectives. Kaya pumabor sa kanila yung second game. And ayun nga yung and yun pa, plus yung Gold Lane versus Irithel matchup na sobrang ganda din ng matchup. Iyon pang isang point ko ay overall dalawang lane pa lang ng hindi dalawa lahat ng lane ng Onyx ay talo. Gold Lane, Irithel versus 1-1, talo. EXP, Dairot versus Esme, talo. And yung mid na panay din nabibigyan si Rapidot and na-hold na din sa mid si Ib. So, talo. So, tatlong lanes ng Onyx PH ay talo. That means, kung wala kang naipanalo kahit isang lane, ay kahit 33% man lang, ay wala ka ng chance. Ganun yun. So, wala na. So, proceed na tayo sa next. Sa third game. Same na naman. Okay. Ganun na naman. So, okay. Same first 3 picks, same first 3 bans. Cupra na ang inares. Dahil nabibigyan nga naman siya. And Franco, yun lang ang problema. Palagay ko, masyado siyang nabwisit sa Cupra kaya binanan nila. And yung Franco, ito ang problema ngayon ng Onyx. Pinakawalan nila ang Haya. Na alam naman natin na isa sa mga sakit sa ulo ni 1-1. Uy, ba't resto yan? Yun na, Hayabusa. Maybe, na kahit papano, ay pumapag-asa sila na hindi ifo-fourth pick ng NXPE yung Haya. And then sila yung mag-Haya pag ganun ang nangyari. Pero hindi, papakawalan mo pa ba yan? Ayun na nga, pinakawalan nila ang Hayabusa against sa composition nila na may 1-1. And sila ang nag-Serena and Ruby. Tingnan naman natin ang sa NXP. Jawhead. Ito naman ngayon ang problema ngayon ng NXP. Sobrang daming maiistakan
ni 1-1. Si Jowhead kailangan mong lumapit para makapag-ejector ka. Si Dairot kailangan mo ding lumapit para maka-skill ka. Si Julian, hindi siya long range. Mid-range lang siya. And ang pinaka-long range mo na ay si Donut. Si H2, mid-range din, pero wag lang siya magkakamaling mawalan ng shadow during shadow kill. Hindi. Ang daming istakan ni 1-1. Hindi ko alam kung ano mas magandang pick ng... Palagay ko may mas maganda pa sanang pick ang NXPE aside from Jowhead dahil nakarubi na din tong kabila eh. So, paano ko makakapagbato ng hero na may Ruby at Chu, di ba? Gets nyo? Gets nyo yung point ko. Si Chu merong Shunpo, yung second skill niya na hindi mo maibabato. Si Esme may movement speed na mahirap din ibato. Si Ruby merong second skill na may stun kapag nilapitan mo. And si Selena na maraming trap na bago ka pa makaamba ay makikita ka na kung saan ka papunta. Pero sa early, ay lalamang talaga ang NXPE. And same win condition na naman ang Onyx. Mapataba lang ng mapataba si 1-1 hanggang sa mag-online. Maging maliwanag yung mapa para ma-avoid yung mga ganks. While itong si NXPE, kailangan nila gumawa ng early kills as much as possible. Dahil doon nakafocus yung lineup nila. Tingnan natin ang mangyayari. Well, syempre alam na natin yung result nito na panalo yung Onyx. Pero hindi ko siya ganong napanood kahapon dahil busy kami na nagpe-prepare against Bren. So, aware sila. Ayun, bago pa makagank yung Jowhead, aware sila dahil nakakatapak ng trap. So, maliwanag ang mapa. So, 1-on-1 ulit ang sa baba. Ooh. Yun lang. Paano mo maibabato si 1-1? Meron siyang second skill. Ang hirap talaga. Siguro kung hindi Jowhead tong NXPE, sobrang gamang nila sa lineup. Ang hirap eh. Ang hirap ng Jowhead talaga dito. Paano, sinong ibabato mo dyan? Kahit na gaano ka pa kagaling mag-Jowhead. Ang hirap kaya ibato ni Chu. May second skill. Ang hirap ibato ni Ruby. Yung second skill niya din na stun. Ang hirap din ibato ni 1-1. Dahil meron ding anti-CC. Ang hirap talaga ng Chu. Ayun, nagigang talagang istakan ng Jowhead. Hindi na siguro natin tapusin to since alam naman na natin yung result na panalo ang Onyx. Yun nga lang, may mas better pa siguro na pick sa Jowhead. Hindi ko alam kung ano yung hero pool ni Miko na something like makakapagpabwisit sa, isipin nyo ilang mili yan, no? 3 mili, isang mid-range na Selena. May mas better na hero pa siguro dyan kaysa sa Jowhead na magsisilbing istakan lang talaga ni 1-1. Eh kung hindi ka naman papasok, ano pang magiging silbi ni Jowhead, di ba? Kaya natalo tong NXPE against Onyx. And hindi na maximum ng NXPE yung pagiging 2 picks. May advantage din kasi yung first pick at 2 picks. Okay? Sa first pick, may advantage kang ma-set up yung hero na gusto mo, while sa 2 picks ay may advantage kang ma-counter pick yung hero ng kabila. Dahil unang mabubuo yung first pick eh. Unang mabubuo yung 5 hero ng first pick. Ibalik natin. Yan, no? Una mong makikitang mabuo yung hero ng first pick. Meron na silang 1-1, Chu, Esme, Ruby, Selena. And nasa sayo na para mag-pick ng pinaka-the best na post 5 na makukuha mo against sa 5 yan. Diba? Hindi na ako magsasuggest kung ano. Pero yun lang siguro, hindi nila na-take advantage yung pagiging 2 picks, ang pag-counter pick dito ngayon sa composition ng Onyx. Ayun, no? Nakita mo na yung 5 hero nila. Nasa sayo na para pumili ng magandang post 5 na counter yung 2, counter yung 3. Diba? Yun siguro yung naging reason kung ba't nalugi tong NXP. Pero di natin alam yung reason behind that Jowhead pick. Maaaring may pinaplano silang combo talaga.
Or like for example, yung Johed Eudora. Like for example, dito naman, Johed Julian. Hindi natin alam yung reason behind that Johed pick. Pero talagang ako yung nahihirapan makita ang isang Johed para sa lineup na to. Serena, bago ka pa makapwesto, may traps na. Ruby na may second skill na hindi mo maibabato. Esme na may mobility na hindi mo rin maibabato. Chu na may second skill and Stamp na hindi mo rin maibabato. And lastly, 1-1 na mahihirapan ka ding ibato dahil may second skill. So yun lang siguro. Medyo interesting kasi yung naging laban nila dahil umabot ng third game, close fight, and then yung drop talagang pare-pareho lang, and it's a matter of konting adjustment lang. Konting adjustment. Okay na sana to. Yung 4 na pick nila, talagang ang laki na talagang potential na pumunit yung 4 na to. Penetration kay Haya, penetration ni Dairot, and penetration ni Iritel. Sobrang ganda ng 4 na to. And medyo naging tagilid lang dun sa last pick na Johed. And itong Onyx naman, sobrang nagawa nila yung win condition nila na patabain nilang si 1-1 hanggang mag-online, gawing maliwanag yung mapa, maging defensive. And that's it. Pag nakalipad na, yun na yun. Panalo na sa Clash. Mapitas yung 1-1 nila, talo sila. Wala na silang secondary damage dealer. So, yun lang. Sana madami kayong natutunan. And comment down below kung may mga matches kayong gustong i-analyze or drafting pace na gustong i-analyze. Pag may time tayo, gagawin natin yan. Yun lang at maraming salamat. Hanggang sa muli.